I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kabisnes naming minamahal. Uy, magpabango ah. Tama na yan pa. So, yun nga po no, kakauwi lang din namin galing sa KB House at naligo na lang din po ako kasi so, alam niyo sobrang init ang panahon. So, yun no, shout out po sa lahat ng mga kabisnes natin dyan na nandito sa Pilipinas. Drink more waters po talaga mga kabisnes kasi ang hirap ng ano ngayon, panahon ngayon, grabe ang, alam niyo yung init, nakaka-weak. Nakaka-weak. Nakamakawala upuan ba? Kusog. So, yun ang ano mga kabisnes. Siguro nabasa nyo na rin naman sa thumbnail namin. Hindi na rin po ako magpaligoy-ligoy pa kung ano yung magiging topic natin for today. Or for this night. Honestly, ang dapat magiging topic ko nito is si Clarissa. Kaya nga lang no mga kabisnes. Mas gusto ko kasing i-topic ngayon si Okray. Although na ano na to nagawa na to ng reaction ni Intoy. Pero may mga parts kasi dito mga kabisnes na gusto ko rin sagutin kasi may nabanggit din siya na pangalan ko. So, I'll make it ano na lang mga kabisnes. Kasi grabe, natatawa. Alam niyo yung ano mga kabisnes, natawang-tawa ka sa pinaggagawa ni Okray. No mga kabisnes. As in, grabe. Masasabi mo na lang talaga na ay, ang babaeng ito ay parang out of the world. Out of the world, parang hindi mo na maano kung nasaan pa yung utak niya. Kung saan niya pa nailagay. Or nakagilap niya na kaya sa ref. Gaya nung sabi niya na nasa ref daw yung utak niya. Di ko alam. So, yan, no, mga kabisnes, ito. Anuhin natin. Naman yung pera ng Korea, di ba? Sabi ko, wag masyadong marami. Tapos, pwede naman ipalit ng peso yun, guys. Kaya lang, magpakahirap pa ako magpalit. Di ba? Nasa Korea daw siya, pero naniniwala ba kayo dun mga kabisnes? Di ba? Pero hindi natin ano yan, talakayin yan. Bahala siya kung nasa Korea siya o kung saan planeta siya magpunta. Wala na po tayong pakialam dun. Yes. It's here. Inside the comment section, you know. Kahol kayo ng kahol hanggat hindi kami pumapatol. Sige, magsawa kayo, magkakakahol dyan, magngangangak dyan. Basta si Inday, hindi nyo mapipigilan. Okay, kayo mga basher wala kayong pakailam. Kahit sabihin nyo pa na ano, ako nga si Galema, nagpapakilala. Natatawa ko sa kanya mga kabisnes. Feeling na feeling mo talaga na every time magla-live ka, papasukin ka namin. Di mo ba nakikita yan? Screen record na nga lang yan oh. Kita natin mga kabisnes. Ayan obvious na obvious screen record. Yan ba yung pumapasok sa live para magkipag-anuhan sa'yo? Na ibabash ka? Sige nga. Kasi kung naka-record ka, kung kung nandun kami sa live mo, edi sana, yun pa lang, nag-screen record na kami na habang naka-live. Alam niyo yung pagkakaiba nun, di ba mga kabisnes? Yan replay lang yan. Kaya lang din naman ako nag-replay. Siyempre, para may makuha akong clips mga kabisnes. Ganun lang kasimple yun. Pero, yung pagpasok sa live mo, sino ka ba? Artista ka? Maganda ka ba? Para, panoorin? Di ba? Nagre-replay lang. Buses mo lang pinapakinggan. Hindi namin tinitingnan yung mukha mo kasi alam niyo yun, mga kabisnes, baka ako, pagka ganun. Sana all. Sino yun? Si Kutong lalaki na Daniel. Ano yun? Na-screenshot nyo ba para alam ko yung pangalan? Parang ano lang mga kabisnes to. Parang wali lang. Parang ay, ewan. Mag-ano-ano dyan, wag yung imbitahin, share nyo na lang. At ano yan, mamaya yan, parang mga kuto yan. Pagka nandyan na yung content, itong live ko after nyan, akala naman nila nagbabasa ako, oy, mga ulul. Di ba? parang ano lang mga ka-business. Akala doon niya nagbabasa. Bakit? Anong babasahin? Pag nag-vlog ba kami, babasahin mo ba yung vlog namin? Hindi mo ba papanoorin? Di ba papanoorin, hindi babasahin? Parang ano lang, TANGA lang. Ano kayang, ay, ginoo ko. Ewan. Parang ano lang siya pa ba? Ulay utok. May request yun. Liki-liki ang utok ba? Mga ka-business, liki-liki ba? Imagine niyo yun. Sabi niya,
Ano kala nyo? Nagbabasa ako? Ulul. Sabi niya, ulul. Saan ka nakakita ng vlog na binabasa? Ay, nako. Ako nagbabasa. Meron ako isang admin dyan para dyan. Tsaka wala akong hindi ko ubusin yung para magbasa. Alam nyo, yung Ingiterang Palaka. Andito ako ngayon sa Korea. Kala ko ba lahat ng meron ako, meron ka? Mga kabisis, ito natatawa ko sa na to. Sa sinasabi ng babaeng to. Mahalata nyo talaga kung gaano siya yung mapaggawa ng kwento. Imagine niyo yun. May sinasabi ba kami, or kahit ako, may sinasabi ba ako na kung anong meron siya, meron din kami. Diba? Narinig nyo ba mga kabisnes? Ang sabi lang namin, kaya namin bumili or nagagawa namin kung ano yung gusto namin. Wala kami sinasabi na kung anong meron ka, meron kami. Hindi namin gugustuhin magkaroon kung anong meron ka. Okay, tandaan mo yan. Hindi namin gugustuhin kung anong meron ka. Alam mo kung bakit? Dahil walang-wala ka rin. Charot. Imagine niyo yung mga kabisnes. Sinong magbebenta ng gold? Ako, magbibenta ako ng gold. Bibenta ko tong gold ko mga kabisnes kasi wala akong wala akong pamasahe. Pauwi na Mindanao. Bibenta ko tong gold ko. Gold ko na peke na tag 50 peso. 150 lang pala to sa Siargao. Alin? Gold. Gold? Di gawin mo rin. Kesa naiingit ka kay Inday. May ginoo ko, Inday. Ginoo ko, Inday, Okray. Tinuod ka? Totoo ba? Kaysa daw maingit kay Okray, ikaw kakaingitan? Hoy, ginoo ko. Alam mo, Saan banda? kahit saang banda talaga, walang kaiinggitan sa'yo, honestly. Ay, Diyos ko. Marimar. Nag-halusinate ka na naman Sinong magkakagusto na maging katulad mo? May nagko-comment ka dito, nagiging na raw ako si Okray. Sabi ko, yes! Ikumpara nyo na ako kay Pokwang, imukha nyo na ako kay Pokwang. Huwag lang yung mukha ni Inday Okray. Diyos ko, Marimar, ayoko po. Please lang. Diyos mio, Marimar. Ang layo naman ng itsura ko dyan at ang layo naman ng katawan namin dyan at ang layo naman ng kutis namin dyan. Mga kabisnes naming minamahal. Ginoo ko. Nangilabot ko, oy. Ba't naman maiinggit sa'yo? Anong kaiinggitan sa'yo, Okray? No way, hindi ako maiinggit sa'yo. Hindi, talaga. Honestly, sa totoo lang no, Okray, walang kainggit-inggit sa'yo. Sa past mo pa lang, sa mga nangyayari sa buhay mo, hindi na naisin ng sino man na maging ikaw. Dahil sa ugali pa lang. Mas, oo, syempre. Layo naman. Tingnan mo naman yung views, Layo naman. Di ba mga kabisnes? Next. Bakit ka ba nagigiit? Emerson Dino. Bakit? Bakit ka nagiinit? Nagiinit? Saang banda? Saan mo nakikita nagiinit si Kuya? Bakit sinindihan ba siya? Para mag-init siya? Baka siya mag-init. Baka ikaw ang nag-init. Nag-iinit ang iyong ulo. Kaya ka nagsisigaw. Kaya ka parinig ng ilong. Kaya kung ano lang pinagsasabi mo sa live mo. Kaya kahit hindi na totoo is wala lang. Para lang may sabi. Dahil nag-iinit ka na. Charot. Alam mo, Emerson Dino, kaya mo lang kalabanin mga babae. So, ibig sabihin, inamin mo na rin, Okray, na babae si Rick Aningat? So, ayan, Rick Aningat, nilaglag ka na ni Okray, ha? Ngayon, si Okray naman ang laglag sa'yo. Imagine mo, sabi niya, babae lang daw ang kayang kalabanin ni Emerson Dino. Ikaw, di ba? Rick Aningat, sinagot ka rin naman ni Kuya dati. So, ibig sabihin, inamin na ni Inday Okray na bakla si Rick Aningat? Kasi babae So, binabae. Kasi si Clarissa, babae naman. Si Rick Aningat kasi lalaki. Sabi ni Okray, mga babae lang daw ang kayang ni Emerson Dino, ikalabanin So, ibig sabihin, inamin na ni Okray na bakla ka. Bayot? Tama ba ako mga kabisnes?
ano ko lang naman to, opinion ko lang naman to. Ano ba? Opinion ko lang to. Namin mo na ba, Okray? Baka nga naman talaga bakla. Baka lang naman mga kabisnes. Kasi si Okray naman nagsabi, babae na kayang kalabanin. Tanong lang, bayot ka ba? Ikaw, bayot ba yung pagmumukha mo? Babae ka pero bayot yung pagmumukha mo? Woohoo! Tapos pinapakilos mo mga tuta mo? Anong tuta? Tumatahol ba kami? Tanungin kita, Okray. Sa ilang buwan naming pananahimik, sino ba ang asong ulol na tahol ng tahol na parang timang na hindi mo maintindihan kung anong nangyayari sa inyo, 'di ba? Kayo naman kasi 'yun. Hindi kami tuta. Tao kami. Kayo ang asong ulol. Imagine niyo 'yun, gabi-gabi ginagawa yung content si Ka-Business. Ang Ka-Business official or Ka-Business family. Kasi nga kawawa kayo. Imagine niyo kahit anong pasikat nyo, kahit anong parinig nyo, hindi pa rin kayo pinapanood. Ay, kawawa yarn. Bakit? Pili mo sa sarili mo, napakataas mong tao. Honestly, mas matangkad naman talaga si Kuya Ka-Business kaysa sa'yo. Kaya talagang mataas siya. O, diba? Emerson Dino, para katakutan ka. Kahit manakot ka ng manakot sa amin. Eto, hinahamon kita, Okray, ha? Sinasabi mo, kahit anong pananakot, kahit takutin ka ng takutin. Ang tanong, saang banda ka ba tinakot? No? Kasi, simulat sa pool, na umalis ka, Koy, hinahira ko ng cellphone ni mo, Koy. Simulat sa pool na umalis ka bilang reactors, ay never naming narinig or na kahit na sino, di ba mga kabisnes, saksing buhay kayo dyan. Narinig nyo bang pinagbantaan siya or tinatakot sila ni Ka-Business? Narinig nyo ba mga kabisnes naming minamahal? Hindi ba? Sa pananalita niya, doon nyo malalaman kung ano yung status ng pagkatao ni Okray. Observe nyo mga Ka-Business, kung alam nyo yun, yung kung ano-ano na lang pinagsasabi niya, kung ano-ano lumalabas sa bibig niya, think before you speak, Okray. Kasi ikaw lang din mismo masisira sa bawat pananalita mo. Sa bawat binibitawan mong salita, ikaw lang din ang masisira. Okay? Okray? Gets mo? Or hindi mo talaga gets? O, di ba? Nasabi niya. Wala kaming sasabihin iba, kundi yung mga ano lang. Nagkaano-ano. Oh, wala kaming sasabihin na iba, kundi yung mga ano lang. Ano-ano lang. Oh? Walang sinasabi. Ang gulo mo kausap, besh. Nakakabaliw ka kausap. Hindi ka maintindihan kung saan nanggagaling yung utak mo. Taga saan planeta ka ba, besh? Planet Yekok? Taga Planet Yekok ka ba? Kasi hindi namin maintindihan kung ano pinagsasasabi mo. Diyos ko, Marima, nakakasakit naman ang ulo tong babaeng to. Kami dito lahat, sinasakop mo lahat, inaako nyo. Sinasakop nyo, inaako nyo. Alam mo kasi, ganito yan, Okray. Kukumpare ko kami sa mga team mo at sa inyo, ha? Kami hindi tanga. Kami hindi bobo. No, Okray. Unlike sa inyo, imagine niyo, hindi nyo maamin-amin na kung sino yung pinaparinggan nyo, sino yung binubuli nyo. Samantalang obvious, yung mga tao mo, may screenshots ako kung paano mag-comment sa vlog namin. Sige nga. Ano, sino ginagawa nyong tanga? Mga sarili nyo? Diba? Tanga! Kayo lang ang sarili nyo lang ginagawa nyong tanga sa pinaggagawa nyo, sa pinagsasabi nyo. Sasabihin nyo kung nagsasalita lang kami ng kung ano-ano. Kung ano-ano, tapos sasabihin nyo, si Ilong, si Pokpok, ganun. So, sino tinutukoy nyo doon? Eh, obvious nagko-comment yung mga tao mo, especially yung matandang hukluban na Jun Pascual. Lagot ka sa akin, mamaya, Jun Pascual. As in, maaano ka rito. Pagtatawanan ka ng mga Ka-Business. Kasama to si Okray na Okra. Ang galing yung mambuli, no? Oh? Talaga ba? Ang galing mambuli? Sino ba ang naunang nambubuli? Ha? Sino ba? Hindi ba kayo? Kayo yung laging may tinatawag sa amin? Baka nakakalimutan nyo. Marami pa akong screenshots dito kung sino yung binubuli nyo. Like si Daryl. Imagine niyo mga Ka-Business. Assistant Director daw na hindi na magkakaroon daw ng
malapit na raw gagawa ng YouTube channel, assistant director ha. Tapos sinasabi pa niya, hindi nagpapadentist. Sino ba ang nambubuli, Okray? Sabihin ko sa'yo. Tapos, iano ko rin sa'yo yung mga pinagsasabi mo sa akin mismo. Kung paano mo ako pinagsalitaan, kung ano-ano mga pinagsasabi mo sa akin about my past. Ngayon, sino sa atin ang mahilig mambuli? Ay, naku. Alam niyo yun, mga ka-business, hindi sa lahat ng pagkakataon kasi na kailangan natin pagbigyan yung mga ganitong pananalita ni Okray. Nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Alam mo yun, nakakahiya ka. Daig mo pa yung manok na putak ng putak na wala namang ikakaputak. Di ba mga kapis, parang ganun? Hindi ko maintindihan kung ano tong babaeng to. If may ano ba talaga siya, may utak pa ba talaga siya, or ewan, hindi ko alam. So, ibig sabihin kayo lang may karapatan na tawagin kayong, kung may code names kayo, so ibig sabihin kayo lang yung may karapatan sa ganon? Ha? Kayo lang ba ang may karapatan? So, paano pala kami? Wala kaming karapatan? Ganon ba yun? It's not fair. Diba? Kung kaya nyo pala naman bully sa amin, why not kami? Hindi namin kayang gawin yun. Samantalang sa inyo naman nanggagaling yun at kayo naman ang nagsisimula nun. Hindi ba mga ka-business naming minamahal? Ayan. Wait lang mga kabisnes. Replyan ko lang to saglit lang. So, yan. Pesta na yung mukha namin dyan sa thumbnail nyo. Sige lang, pagsawaan nyo kami. Pagsawaan? Ano ka? Artista para pagsawaan? Sulaos ka na? Ganon? Char. Tapos anong papalabasin mo, Emerson? Sasabihin mo, 5 buwan na kami nananahimik eh. Totoo naman na. Bakit? Nagsasalita ba kami? Pagkatapos kitang sagutin, di ba? Panoorin mo mga vlog namin kung may patungkol ba sa inyo. Kasi pagkatapos ng vlog ko na 4 na episode, 4 na episode or 4 na part, is wala na akong sinagot dun mga ka-business, no? May isa lang akong sinagot ulit dun, si June Pascual naman yun. No, yun lang. At never na ulit akong sumagot. Diba mga kabisnes? Alam nyo yan mga kabisnes naming minamahal. So ano sinasabi mo dyan na, oo, totoo naman ilang buwan kaming nanahimik kahit na maraming nag-message sa akin, sa amin na ganyan, si Okray, ganyan, ganun, pinaparinggan na naman ang kabisnes na nandun si Rick Aningat, nandun na rin si Clarissa. Sabi ko talaga, hayaan nyo na lang po sila. Doon sila masaya eh. Bahala po sila sa buhay nila. Eh, nitong mga bago lang is hindi na talaga mapigil mga ka-business, no? Kasi as in sumusobra na. Alam niyo yung sa sobrang desperado nila mga ka-business naming minamahal. Mismo galing sa bibig ni Clarissa yun na kinontak, di ba? Nabanggit ko na rin yan mga ka-business na kinontak daw nila yung dating parte ng ka-business or galing sa ka-business house para makipag-ano sa kanila, di ba? Imagine niyo yun, dahil sa sobrang desperado nilang sirain ng ka-business, is nagagawa nila yung mga ganung bagay na sa tingin natin mga normal na tao, is imposibleng gagawin ng isang normal na tao ha. Kung ano-ano na, nagbabayad na, wow! Di ba mga ka-business, may binabayaran daw sila sa loob ng ka-business. So, sa tingin nyo, ha? Sa korte, tatanungin kayo, anong purpose nyo at nagbayad kayo ng tao? Sige nga, huling-huli kayo sa sarili nyong mga bibigi. Para lang kayo talagang TANGA ang pinagagagawa nyo. Ngak-ngak kayo na ngak-ngak sa live nyo na, ayan, may tawa ko sa live, si Linta, si Surot, si Majel, ganun-ganun. Binabayaran ko yan. Oh, di ba sa inyo rin ang galing, binabayaran nyo yan. Ang tanong, kung magsasampa kayo ng kaso, May ebidensya ka ba? hindi pa. May tao nga daw siya sa loob na binabayaran. Ang tanong, bakit ka nagbabayad? Anong purpose mo? Naisip mo ba yun, Okray? Naisip mo maigi yun? Or may utak ka ba talaga? Marami siyang pera eh. Saan? Saan pera? Kung may pera siya, di sana yung pagtulong niya, hindi niya na kailangan pang magbenta ng bag, hindi niya na kailangan pang mag-solicit para lang tumulong, di ba? Yun yung may pera nga. Di wow. Nag-solicit nga eh. Alala mo yung sabi na Tinet? Oo. Nag-solicit sa mga kasama, sa mga team niya.
Tas mga nagbigay, umabot ng 2,000. Tapos, bago ibigay yung pera, kailangan bumili muna ng bag. Bumili sa tinet ng 2 bag. Ang natira sa, ano niya is, nasa 700 plus na lang yung pinadala ni Okray. O, hindi si Okray lang din ang nakinabang. Di ba mga ka-business? Common sense. Hindi bobo ang viewers, Okray. Hindi bobo, kundi ikaw. Di ba? Kay mag-asawa, 5 buwan, oh. Sinong ginagago mo? O, ikaw, sinong ginagago mo? Hindi sarili mo. 5 buwan, kunyari nananahimik ka, di ba? Pinutusan mo nga yung mga tuta mo. Hay nako, Okray, ang hirap mong paliwanagan, Besh. Ang hirap mong anuhin, ang hirap mong ispilengin. Ang hirap intindihin. O, papa, ako na, papa. Ang hirap mong ispilengin. Alam mo kung bakit, ha, Okray? Nanahimik naman talaga kami. Wala naman kami sinasabi against sa inyo. Kayo yung ngak-ngak dyan. Di ba? Ngak-ngak dyan. Hindi ba totoo? So, ano yung sinasabi mong inutusan mo yung mga tuta mo? Di ba? Walang inutos si ka-business sa amin dahil kami matagal na akong gustong mag-reaction sa iyo. Pinipigilan na nga lang nung mag-asawa at ng mga anak kasi ayaw ng gulo. Gusto tahimik lang ang ka-business. Gusto lang namin na mag-vlog lang kami ng kung anong gustuhin namin, kung anong namin magiging tema or ano ng vlog namin. Yun lang yun. So wala kang ano dun. Bakit ka ba laging pag-uusapan? Bakit naman ikaw yung magiging topic? Sikat kayong tatlo ni Aningat at ni Clarissa. Ngayon na nga lang kami sumagot, so pagbabawalan mo pa kami sumagot. Samantalang kayo, ilang buwan kayong nakinabang sa ka-business. Di ba? Gising din, huy, hindi yung ganyan ka na para kang pinamumuka. Alam mo sa mga pinagsasabi mo dito, sarili mo lang din ang pinagmumukha mong T-A-N-G-A. May basbas ng padre. Padre di Judas. Ikaw yun. Padre di Judas? Ikaw yun ang Judas. Ay, hindi. Si Aningat pala. Katangahan lang din ba? No? Basbas ni Padre di Judas daw. Si Aningat yun. Kasi imaginein mo na uto ka ni Aningat. Kawawa ka naman. Awawang nilalang na uto. Uto pa more. Oto. Oh, bakit hindi ikaw ang lumaban, hindi ikaw magsalita, ikaw ang affected dito? Kaya nga hindi nagsasalita si ka-business kasi hindi siya affected. Sorry ka na lang. Kawawa ka naman. Kahit anong ngak-ngak mo, hindi nagsasalita si ka-business kasi hindi siya affected. Eh kami, di ba? Hindi rin kami affected. Sadyang gusto lang namin gumawa ng content. Kasi, ilang buwan ba kayo nakinabang? Ilang buwan nyo ba gabi-gabi pinagsasamantalahan ang pananahimik namin? Di ba? It's time para bumawi, mga ka-business. Kasi, ang tagal na panahon kami nanahimik, ang tagal na panahon namin ininda or hindi namin pinapansin ang comment lalo nito ni Arik Aningat. Ilang buwan ba? Wala kayong narinig sa amin. Kayo lang yung parang asong ulol, aw, 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 kasi walang pumapansin, aw, aw, aw. Ngayong sinagot kayo, pinansin kayo, galit na galit kayo. O ano yun? Pinakalaban ko dito yung mga basher na pumapasok yan. Oh, yun naman pala eh. Basher naman palang kinakalaban mo. Eh, bakit mo dinadamay ang ka-business? Bashers naman pala eh. Bakit may sisisi sa ka-business ang bashers? Na binabash ka dahil sa ka-business? Masisisi ba namin yung mga bashers? Eh, yun yung nakikita nila sa pag-uugali mo. Simula nung naging reactors ka. Diba? Kasi bawat pagre-reaction mo, inaayawan ng mga ano eh. Sabi nga, marami nga nagko-comment na, kaya nga hindi ko yan sinuportahan eh, kasi nakikita ko lang pagmumukha pa lang, hindi mapagkakatiwalaan. At pagmumukha pa lang yan ni Okray, talagang hindi mo magugustuhang panoorin or anuhin. O diba? Kasalanan ba namin yun? Opinion yun ng mga tao, opinion yun ng viewers, ng mga subscribers, at hindi namin hawak ang mga utak nila. Bakit lahat ba ng mga viewers na nambabash sa'yo is sinasabihan namin na, uy, bash nyo si Okray, uy, tanungin nyo si Okray. Ginanon ba namin? Bashers naman pala sa'yo na nanggaling mo, bashers ang kinakalaban mo, ang kalaban mo. Eh, bakit ang kabisnes ang kinakalaban mo? Bakit ang kabisnes ang parang ginangak-ngakan mo? Diba? Asan ba utak mo, Okray? Eh, ginoo ko, ginoo.
matingala na lang ko niya mga ka-business. Uy, naunsa naman ni siya. Uy, may sakit na gyud ni siya ay. Ginoo ko. Josefa, may pakpak, may ano. Oh, ngayon kung nagsasalita ako, bakit yung mga tuta mo ang nagigilty? Eh di sila yon, sila ba si Josefa? Josefa? Ano yan? Josefa Llanes Escuda? yung ano, yung founder ng Girl Scout? Girl Scout of the Philippines, mabuhay! We are the Girl Scout, the RP Girl Scout, members of the worldwide band. Youth concentrated, youth dedicated. Char. Si Josefa. Sino si Josefa? Para ka tanga. Alam mo, ito, hamunin kita, Okray. Kahit samahan pa kita sa ano. Samahan pa kita sa NBI. Samahan ka namin lahat sa NBI. Iano namin yung mga cellphone namin. Kung sino yan si Josefa. Kung kami ba yan. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya, sinong pagtatawanan sa NBI. Hindi kami talaga natatakot sa ganyan na kahit track nyo pa yung IP address niyan. No, hindi kami natatakot. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kami katulad nyo, lalo na katulad ng isang bakla dyan na gumagamit ng dami account. Diba? Tsaka, paulit-ulit sinasabi, parang nakakatanga na mga ka-business, paulit-ulit ko na sinasabi na hindi nga namin pinapasok live niya. Diba? Sa dami ba naman ang ginagawa namin sa paggagawa ng content, pag-iisip ng content, pag-vlog namin na anong oras na, may isipan pa namin pumasok sa live mo. Sino ka ba? Kapal-kapal ang mukha mo. Kapal ang apog mo, girl. You know? Kasi, imagine mo, feeling mo, sikat na sikat ka para pasukin ka namin. Ew! Kakadiri! Yuck! Oh, char. Maliwanag na maliwanag. Lahat. Maliwanag na maliwanag. Ikaw, naliliwanagan ka ba? Salibihin mo muna sa sarili mo yan. Maliwanag na maliwanag ba, Okray, na hindi ka namin pinapasok? Na hindi ka namin kailangan gumamit ng daming account? Katangahan lang ang gagamit ng daming account. Duwag ang gagamit ng daming account. Tandaan mo yan, Okray. Isaksak mo yan sa utak mong nasa loob ng ref. Char lang. Joke lang, mga ka-business. Alam? Oh. Gagawa-gawa kayo account tapos nakikita naman sa sarili nyong multo. Yan yung si Sparky Diaz. Sabihin mo kay Sparky Diaz, gawa-gawa ng account yung Pauline Hernandez, yung Trisha Gozon, Alexis Dizon, yun, dun mo yan sabihin, Okray. I-ano mo yan sa kanila, i-explain mo yan sa kanila. Gawa-gawa kayo ng mga account, tapos nahuhuli naman pala kayo. Sila yung pagsabihan mo, wag kami. Kasi honestly, Okray, hindi kasi namin type na pasukin ang live mo. Ayaw talaga namin makita ang pagmumukha mo. Sorry ha. Pasensya ka na talaga. Ito nga lang, nandidiri na nga ako mga ka-business. Tinitiis ko na lang para lang may maano ako. Para ba may ano ko rin sa inyo kung ano yung naririnig ko dito. Pero hindi ko tinitingnan yung mukha niya kasi ay mga ka-business, baka maano ako. Baka mahimatay ako pag nakita ko yung mukha niyang char lang. Bumubuga kayo, kaya huling-huling kayo yun. Kaya nga si Sparky Diaz, di ba? Bugang-buga. Napanood niyo yun mga ka-business yung vlog ko patungkol kay Rick Aningat dun sa mga dami account din na nagko-comment. Di ba? Bukong-buko na. Kilalang-kilala na natin kung sino yung mga gumagamit ng dami account. Di ba? Bukong-buko na eh. Bakit nyo pa kailangang i-deny-deny bukong-buko na nga Oh. Tapos makikilusin mo. O sige, babasbasan ko na ka. Kaya lang naman kami, no? Sinabihan ni Kuya na binigyan kami ng permiso ni Kuya na i-reactionan kayo. Dahil din sa katangahan mo, Okray. Dahil din yun sa'yo. Imagine mo pumasok ka sa live ni Anime, di ba? Oh. Ngayon nagagalit ka na, na-reactionan ka, pumasok ka nga sa live niya, nag-react ka nga sa sagot ni ka-business, tapos ngayon magagalit ka na, na-reactionan ka namin. So, it's not fair. Ikaw, nag-react ka doon sa live ni Boss Anime, nag-react ka kay ka-business, tapos kami nagagawa ng reaction, nagagalit ka. Oh, come on, girl. Have a common sense naman paminsan-minsan. Hindi yung ganyan. Na puro na lang bibig ang pinapairal mo. Diyos mio, Marimar. Ayo, reactionan nyo. Tirahin nyo, ganyan. Wala naman sinabing tirahin. Panoorin nyo, balikan nyo mga ka-business yung live ni Anime.
ni Boss Anime, kung meron ba doon na sinabi ni Kuya na, sige, tirahin nyo na yan. Para kang alam mo, gawa-gawa ka talaga. You're a great storyteller. Storyteller. You're such a great storyteller. Iwan ko lang, kung may maniniwala sa'yo, sorry ka. Kasi, yung record mo ay as in, char lang. Diba? Tapos nasa account mo rin naman, nag-uutos ka pa, nasa account mo din. Kanino ang pera? Di sa'yo. Eto, hahamunin kita, Okray, ha? Eto, matinding hamon to sa'yo. Maglabas ka ng ebidensya na yung sinasahod namin ay sa account ni Ka-Business pumapasok. Ito yung gusto ko talagang sagutin. Pakita ko sa inyo mga Ka-Business namin minamahal, ha? Para matauhan yung pagmumukha mo, Okray. Gusto mo iganon ko pa sa mukha mo tong yung account namin? Kasi dito yan mga Ka-Business, makikita nyo rito. Wait lang, ha? 21. Saan na ba yun? Feed 21. Ay, ano ba to? Ay, hindi pala ito yung account, kaya pala. 21. Ayan malinaw Google AdSense Wait lang I-open natin tong Google AdSense natin para naman matauhan yung pagmumukha mo, Okray. Kasi matinding yan akusasyon yan yung sinasabi mong ang sahod namin pumapasok kay Ka-Business. Let's see. Dito nyo kasi makikita mga Ka-Business kung sinong bank account ba ang nakalagay rito. Kaninong pangalan ba yan? How you get paid? Sige, Okray. Ngayon mo sabihin sa akin, how you get paid. Pangalan ba yan ni Emerson Dino? Ipapatch up ko to dito mga Ka-Business. Tatakpan ko lang yung mga dapat pagtakpan. No? Obvious na obvious pangalan ko yan, Okray. Katangahan mo, girl. Ano pinagsasabi mo? Kay Emerson Dino rin naman pumapasok yung Katangahan mo yan. Kabobuhan mo. Sinong nagturo sa'yo yan? Si Rick Kaningat? Ay, Ginoo ko. Diyos mio, Marimar ka. Alam nyo, gumagawa kayo ng multo sa mga sarili nyo. Totoo lang. Gumagawa kayo ng kamultuhan sa sarili nyo. Hindi nyo talaga matanggap, no? Kahit anong, nyo. Hindi nyo matanggap. Imagine nyo, sabi niya mga Ka-Business, tahimik muna, tahimik. Pera, di sa'yo. Ano yun? Ulitin natin. Ka pa, nasa account mo din. Kanino ang pera? Di sa'yo. Sa account din daw. Sinong tanga? Sinong tinatanga mo? Ikaw! Sinong tanga? Tinatanong mo sinong tanga? Ikaw! Obvious na obvious. Ano pang reason at kumuha kami ng bank account namin? Ito wait lang mga Ka-Business Katangahan talaga ng babaeng to. Ewan ko na lang. Ay, asan ang isa kong pitaka? Asan pa? Ay, dito pala. Sorry. Ano pala tong account namin ng video? Eto, igaganon ko na lang mga Ka-Business para hindi nyo makita yung Or ganon na lang. Ano pala to? Sige nga. Ano pala yan? Ano pala yung pangalan ko na yan? May sapa ka, girl! Diyos ko, Marimar. Grabe, parang ako yung mababalo sa babaeng to, mga Ka-Business. Alam niyo yun, hindi ko kayang abutin yung level ng TANGA niya. Hindi ko kayang abutin yung kaanuhan niya. Ay, Ginoo ko.
Honestly, hindi ko kaya. 'Di ba? Ano pang sense na kumuha kami ng back account? Eh gustong-gusto nga ni Kuya noon kasi alam niyo mga business na busy si Boss Dave tapos yung mga sahod namin pumapasok sa kanya tapos isisend niya pa kay ate para ma-withdraw ganun. Ang hassle kaya noon. Kaya nga kami pinipilit na ni Kuya na mag-open na ng back account. Katangahan lang talaga, grabe. No, cry, may masabi ka lang talaga, no. Kawawa ka naman, girl. Napakakawawa mo. Di ko na alam kung saan ka pupulutin pag yung kagagawa mo ng istorya. No, kawawa naman kayo. Ay, Rick, ingat pagsabihan mo naman si Ukray. Uy, nawag ganyan. Kasi, alam mo yun, nakakaawa na yung niya. Yung pinagsasabi niya, na siya, nag-hahalusinate na siya, gumagawa-gawa na siya ng istorya. Kung ano-ano na yung naiisip niyang kwento. Nakakaawa na, Rick, na. Ewan ko na lang, pagsabihan niyo naman to, uy. Nako, baka saan to pulutin? Nako po, Diyos mio Marimar. Diba? Wala ka naman palang ginagawa, wala ka naman palang diba malinis nga kayo? Malinis kayo, magsasalita ka, Emerson, kayo mag-asawa, laban sa amin, no? Ano bang sinasabi nila, Kuya, ng mag-asawa laban sa inyo? Ano ba? Hindi ba't nagsalita lang naman si ate nung nitong huli? It's because napuno na rin si Mrs. Kabisnes. Nanahimik nga yan, tagal niya ni Mrs. Kabisnes. Hindi yan pala imik, hindi yan pala mga kabisnes. Pero nung time na yun, napuno na rin si ate. Kaya nga hinahamon ka namin, di ba? Pero anong ginawa mo? Bigla kang nag-left at nawala ka. Kasi duwag ka rin. Pagkatapos i-edit nyo, tapos buburahin nyo. Ikaw, Ukray, tanongin kita. Nasaan pala yung video mo na naghahamon ka na ipapatulfo mo kami? Sige nga. Sinong nade-delete ng video? Kay Kuya, private lang yon. Sa kagustuhan niya, kasi nga si Rick Aningat nagsabi hindi mo pa nga dine-delete yung video niya patungkol sa akin yung mga paninira niyo sa akin Oh, bakit hindi mo tanungin si Rick Aningat patungkol dyan? Ewan ko lang din kung sasabihin ni Rick Aningat yung totoo. Kasi, alam naman natin ang history ng pagkatao ni Rick Aningat. Diba mga kabisnes? Yun kung aamin si Rick Aningat. Yun lang yun. Na kahit naman kasi siguro tanungin mo si Rick Aningat patungkol sa bagay na yan, ay hindi rin siya magsasalita. Kasi, alam niyo na yun. Sa pa mga kabisnes. Ibig sabihin nun, malinis na kayo. Ganon. Di pang mata. Malinis kami kasi araw-araw kami nililigo. We take a bath 2 times a day. And, tsara all. Ano tayo? Matalinuhan tayo dito. Ang problema doon, kung patalinuhan, wala ka nun. Kasi imaginein mo, sa bawat pananalita mo, nahuhuli ka sa sarili mong bibig. Kasi kung matalino ka, hindi ka magsasabi na meron akong espiya dyan sa inyo na binabayaran, na ganyan, ganun, ganyan. Diba? Sinong matalinong tao ang magsasabi na may espiya ka? Diba? Tama si Boss Anime dun, sinong matinong tao o matalinong tao ang magsasabi na may espiya ka sa mismong bahay nung pinag-aanuhan mo. Patalinuhan pala Uwasan ngayon ng talino mo. Diba? Tapos mag-ano-ano ka na wala kayong sinasabi, wala kayong ganyan-ganyan. Wala naman kasi talaga sinasabi. Sinasagot lang namin bawat, alam mo, patalinuhan, diba? So, dapat gets mo rin na bawat mga sinasabi nyo, isinasagot lang namin. Kami, may sinasagot. Ikaw kaya, may sagot ka ba? May sinasagot ka ba? Ang sinasagot mo lang is puro kadaldalan. Diba? Wala namang proof. Yun lang yun. Yun naman ang kaibahan natin, Ukray. Buti sana kung walang nakapanood niya yung bagsak ng mga video nyo. Unang bagsak? Binagsak ba ang video? Paano ba ibagsak ang video? Ganun? Tak! Char lang. Huwag kayo mag-alala. Tanga kami. Wala kaming kopya. Wow, sana all inamin. Inamin. Ay, Ginoo. Kahit kahit panoorin nyo yung vlog ko, wala akong tinanggal dyan na video, wala akong inaalis na video. Lalo na yung unang sagutan natin, hindi ko aalisin. Ang laki kayo ng views ko dun. Diba?
Tapos itatago mo na naman tulad ng ginawa mo kay Rick. Kasi nga, alam mo na yon, tanungin mo si Rick Aningat, bakit? Tanungin mo yung best friend mong, best friend mong, O diba dismiss na nga? Dismiss na. Kaya nga, dismiss na. Kaya nga lang, hindi pa rin makamove on o cry. Kasi nga, hindi niya matanggap sa sarili niya na natatalo na siya. Klase. Dismiss na ang kaso. O, ba't ayaw mo pambuksa yung mga video? Ba't takot ka ba? Takot ka sa katotohanan. Yung mga kaanuhan na gusto mong kasinungalingan, yun ang ipamulat mo sa mga viewers mo, sa mga supporters. Kaya nga ikaw di ba? Ano ba pinapamulat mo sa mga viewers mo? Sa mga supporters mo? Yun pa nga lang pagsasabi mo. Di ba? Naalala mo, Okray, nung pumunta ka rito sa Pilipinas na nagkakaso ka kay Jonathan. Sino ba ang, hindi mo sino ba yung pinagmukha mong tanga doon? Hindi ba yung mga pulis, yung mga viewers mo na kunwari may depression ka? 'Di ba? Sabi mo nga kasama mo yung pinsan mong si Recreo, Amelita Recreo, o hindi saksing buhay siya kung paano ka naging garapal, kung paano ka naging sobrang kaya nga lang mga kabisnes, kahit naman kasi sabihin natin na saksi siya doon. Wala tayong magagawa doon kasi ano siya, tao siya ni Okray, nababayaran 'di ba? So, wala tayong ano dun mga kabisnes, wala tayong hawak sa bagay na yun. Kasi, kahit ano pag sabihin namin, kung yung pinsan niya is pinsan nga, di sa kanya talaga kakampi yun. So, ito na nga. Sino ba ang pinagmukha mong tanga nun? Diba? Sino ba pinaniwala mo sa kasinungaling mong may depression ka? Hindi ba mga pulis, mga viewers mo? Mga tao na nandun na iyak ka pa kasi ganyan na ano ka sa depression mo? Coming from you? Diba? Ulit nga. Sa mga supporter mo, sa mga maniniwala sa'yo. Oo. Diba? Sa mga naniniwala sa'yo. Ngayon, ibalik ko sa'yo. Sa mga naniniwala sa'yo. Pinagmukha lang kayong tanga ni Okray, may depression daw, painom-inom pa ng gamot, padala-dala pa ng gamot, Diyos ko, marimar. Baka vitamins lang naman yun. Diba? Tapos ginawa lang ganito ganyan, Inamin mo yun Hindi mo may pagkakaila yun. Para ka talagang ew. Diba? Alam mo, nakaisa ka na. Ikaw, akala mo nakaisa ka na. Hindi pa. Char lang. Maikli pa lang itong kabisnes. Ano yung egg? Ano yung matutina? Yung egg, inamin na yan sa akin. Yan nandiyan pa ako sa puder mo. Kanino yan? Di ba sa anak mo? Sabihin pa ng anak mo na, wag ka maingit. Ito, tatalungin kita, Okray. Bigyan mo kami ng proof na si Papa din. Samahan ka pa rin namin. Samahan ka namin. Para naman hindi ka rin mapahiya ba? Kasi kawawa ka naman Mapapahiya ka So, samahan ka namin. Para hindi ka na mahirapan. Samahan ka namin sa NBI. Ipatrace up mo sino si Egg. Tingnan natin kung sino mapapahiya. Alam niyo kung bakit mga kabisnes ganito yan Si Papa Dins dati, pumapasok sa live niyan. Kung si Papa Dins si Egg, imagine niyo yun, Papa Dins, Egg, magkasunod lang na nagre-reply. Ano yun? Gaganon si Papa Dins? Cellphone? Dala-dalawa, gaganon? Naisip mo ba yun? Okray? Kung si Papa Dins si Egg, paano gagawin ni Papa Dins yun? Dalawang kamay siya nagchat-chat, nagko-comment, ganon, tapos may sabi mo pa matutina. Paano yun? Tatlong cellphone sa sabay-sabay tapos magkakasunod yung reply? Kawawa ka naman talaga. Wala kang ewan ko. Hindi ko alam kung nasaan ang utak mo talaga. Honestly, ako yung naaawa sa'yo, Okray, sa pinagsasasabi mo. Kailan inamin ni Papa Dins na siya si Egg? Give me a proof and nothing but the proof. Char. Magbigay ka ng pruweba kasi. Hindi yung puro ka na lang, Puro ka na lang kadaldalan. Wala ka naman talagang, Di ba? Ma'am, huwag mo sabihin sa kanila, Alam niyo mga kabisnes, nakakaawa yung taong ganito na storyteller. No? Nakakaawa, no, mga kabisnes? Style nyo, bulok, puro. Style mo talaga, bulok, Okray. Sa'yo yun hindi sa amin. Ay, palinisan, para kami maging kami sinungaling. Pag sinasabi ko yung totoo.
Giit na giit ka. Galit na galit siya talaga mga kabisnes. No? Alam mo yung reaction ng mga tapos naghihit-hit pa. Nag-ano pa ng vape para lang ano Yan, ano ba sasabihin ko? Hindi ganun kadali gumawa ng kwento na katulad nyo. Sanay na sanay kayo. Hasang-hasa mo yung mga tuta mo. Ikaw siguro, ano ka, yun na nga, the great storyteller. Okray, the great storyteller of the year 2025. Magandang thumbnail yun mga kabisnes. Binigyan niyo ako ng ano mga kabisnes, binigyan ako ni Okray ngayon ng ano, isipin na magandang ano yun, thumbnail, birabanat. No? Eh, yun nga, wala kayong dami account. Bakit nung yung tinitira ko yung pumapasok sa akin, bakit kayo galit na galit? Ikaw, Intoy, ano sinasabi mo? Ayusin mo nga yan, papit, mga papit ka. Tinamaan ka sa puppet? Galit na galit ka? Guilty na guilty ka dun sa puppet? Totoo ba? Puppet ka ba? Oy, kahit na anong ibuga mo dyan sa ano, kahit magpintura ka pa ng labi mo, ng nguso mo, Intoy, hindi na puputi yan. O, di ba? Ngayon, kinain mo lang yung salita mong binubuli. Kasi ikaw ang bully. Hindi mo maamin sa sarili nyo yan. Na kayo ang mga bully. Mga tao mo yung bully. Hindi mo maamin, di ba? O cry, hindi mo talaga maamin, no? Kawawa ka naman. Paminsan-minsan, matuto ka rin umamin ng mga ano mo, kamalian mo. Matuto ka rin umamin ng kasalanan mo. At higit sa lahat, matuto ka rin umamin na never mind. At hindi pupula yan. Diba? Napakabully niya. Yabang mo, Intoy, nagtatapang-tapangan ka, bakit nung nagpunta ako dyan? Sinagot na yata yan, Intoy, mga kabisnes, ano pa tayo ng iba. Personal na yan, ha? Tapos sa camera, kunyari, matapang ka. Oh. Ano natin mga Hindi kabisnes. ka nga, nakayuko ka lang. Anong time na yon? Pwede nyo nga akong pagtulungan. Nandiyan ako sa puder nyo, di ba? Kung mali ako, kung kagaguhan yung sinasabi ko, ilabas yung CCTV na yon. Sino nagmura doon? Di ba ikaw, Emerson? Where's your proof na nagmura si kuya doon? Sige. Gusto ko isa-isahin yung mga ano mo. Sana maibigay mo yung ano paghahamon namin sa'yo. Kasi wala ka eh. Puro ka lang ganon. Diba? Puro ka lang ganon. Wala kang maibibigay na proof. Kahit ilabas mo yung CCTV, ikat mo yan, walang maniniwala sa'yo. Talagang walang maniniwala kung magkakat ng CCTV. Alam nyo mga ka-business kung bakit. Ang CCTV may oras yan, may minutes or may seconds yan. So malalaman yan kung kinat yung mismong video ng CCTV. Ay! Alam nyo mga ka-business, sumasakit ang ulo ko sa katangahan ng taong to. Talaga, sorry po. Sumasakit yung ulo ko sa kanya. Imagine nyo yun, nasaan na kaya ang utak talaga neto? Naturalmente, ang CCTV, kahit sa ang CCTV ka, is meron talagang meron talaga yung minutes, oras, minutes, seconds. Kaya malalaman yun, kahit 1 second pa yan na inalis mo, malalaman yan pag kinat. Ay, Diyos ko marimar. Ginoo ko, giigang ko sa iyang kalaki. Ilalabas na ito yung CCTV. Di nga kayo nag-vlog nun eh. Wala nga kayong vlog nun na nag-uusap-usap tayo kasi hindi mo ako kayang turuan. Timang ka? Sino ba ang nagsabi? Wait lang. Nakakatawa ka. Nakakalimutan mo ba, okay? Ewan ko Ewan ko sa'yo talaga. Nakakalimutan mo ba kung anong sabi mo? Ayaw mong ipa-vlog ka. Ayaw mong magpa-vlog kasi ayaw mong malaman ng mga viewers na nasa Pinas ka na. Diyos ko, Marimar. Natural. Bakit ka namin i-vlog? Sino ka ba? Diba? Baka yung iba pang siguro reactors gusto kong i-vlog. Pero ikaw nung ka, sa ginawa mo sa akin, nung talagang wala sa isip ko nung na-i-vlog ka. Bakit kayo ba-vlog? At isa pa, ikaw kasi nagsabi na ayaw mong magpa-vlog. Kasi nga ayaw mong malaman na nasa Pinas ka. Huy, Ginoo ko day. Naunsa man ka, uy. Ang pagmata na, oy, naunsa man ka.
Ginoo ko. Diyos ko. Alam niyo kasi mga kabisnes, ganito kasi yan. Nag-message kasi siya na ayaw niyang magpa-vlog. Sabi niya, ayoko muna magpa-vlog. Kasi, para daw hindi malaman na dumating na siya sa Pinas. Kasi nga, di ba, hindi naman siya nag-announce na uuwi siya ng Pinas. Sabi niya lang, uuwi siya pero wala siyang binigay na date. So, hindi talaga siya nagpa-vlog nun. Kaya, syempre, ginagalang namin yung desisyon niya na ayaw niya. So, nagtataka ako ngayon kung bakit siya nagdadakdak na bakit daw hindi siya iblinag. Hirap mong ispilingin, okray. Para kang timang. Diyos ko. Mo kahit pwedeng sabihin na, script yan ha, i-vlog. O ano sabi ko, nung nag-uusap-usap tayo, nung tinawag mo lahat ng kagwangs mo. Alam mo, okray, nabubuhay ka sa sarili mo talagang kasinungalingan. Sa totoo lang. Naaawa ako sa'yo. Ngayon ko mas napagtanto, mas naaawa ako sa'yo. Buhay na buhay ka sa kasinungalingan mo. No? Kawawa ka naman talaga. Eh. Sabi ko ba ito lang nagbablog para malaman ng views ng mga viewers? Ikaw nagsabi sa amin, huwag kang i-vlog kasi baka makita ka, malaman na nakauwi ka ng Pinas. Diyos ko, Marimar naman talaga. Huwag kasing baliktarin, okray. Magsabi ka naman ng totoo. Huwag naman yung gano'n na para kang sinungaling ka. Naglalabas ka ng kasinungalingan, okray. Ano ba? Gumising ka. Maging ka naman, maging totoo ka naman kahit sa sarili mo na lang. Maging totoo ka, maging honest ka kahit sa sarili mo na lang, no? O, ba't kahit ikaw, wala kang camera, di ba, Emerson? May camera nun si kuya nung sumasayaw. Ano pala yung vlog na sumasayaw? Peke? Peke ba yun, okray? Ha? Peke ba yun? Yung pagsasayaw mo dun, so peke yun? It's a prank? Yung pagsasayaw mo na sumayaw ka sa likod namin? 500, Miss 500. Peke yun. Sabi pa, ang yabang pa nga mga kabisnes eh. Sabi ba naman niya, oh? Kasi sabi ni Kuya, Ma'am MK, sayaw ka rin kasi may premyo to, 500. Sabi niya, ay, wag na sir kasi marami akong ganyan, marami akong tag 500. Sana all maraming tag 500. Ang yabang, di ba mga kabisnes? Ang yabang-yabang mo, girl. Ang yabang-yabang mo. Pero magkano nga bang laman ng Gcash mo nun? Magkano nga bang pera mo nun? Bakit ka nga pala nagpaano kung magkano yung babayaran mo sa pagpapabanat mo ng face lock mo? Kasi sabi mo, wala kang pera? Ah, kawawa ka naman, girl. Kawawa ka, girl. Ayaw na ayaw mo matitira ka. Pero ikaw, patira ka ng patira. Pangaw-ngaw ka ng pangaw-ngaw sa mga tuta mo. Na puro naman kasinungalingan. Ikaw ang puro kasinungalingan. Nabubuhay kayong tatlong itlog na bugok sa kasinungalingan. Yun nga, gaya ng sabi ko sa'yo nung nakaraan, nauto ka kasi ng isang Rick Aningat, kaya ka ganyan. Hindi mo yun maamin sa sarili mo na piskat na to talagang hindi talaga, na ano pala ako, na uto pala ako ng taong to. Kaya tinuloy-tuloy mo na lang kasi nga, andyan na yan eh. Nauto ka na eh. Diba? Sino sinungaling sa atin? Ikaw. Ha? Hindi ako chismosang tao. Hindi ako naglalabas na para mag-ngaw-ngaw sa labas, makichismis, makimarites, makitumpukan. Hindi ka marites. Sure ka. Yan ang ginagawa mo sa live mo. Sige nga. Sabihin mo nga sa akin, anong tawag sa'yo? Kung hindi ka nakakimarites, kung ano-ano nga pinagdadadakdak mo sa live mo, kung hindi ka marites. Diba? Diba? Kung sino-sinong buhay ang pinag-uusapan nyo sa live nyo, kung sino-sinong tao ang pinagtatawanan nyo sa live nyo, hindi ba yun kamaratisan? Hindi ba yun kamaritesan? Ha? Okray? Hindi porket yung mga tao is nasa labas, nakikipag-usap, is nagmamarites na. Hindi ganun. Hindi lang yun yung definition ng marites. Ang marites yung katulad mo, na ngumangaknak sa live. Kung ano-ano pinagsasabi, kung ano-ano kwento, yun yung marites. No, sana gets mo na ang meaning ng marites. Hindi lang sa labas ha. Hindi lang sa loob ng bahay or hindi lang sa pumupunta ka sa kung saang lugar para makipag-usap. Hindi lang yun yung marites. Kundi mismo yung ginagawa mo sa live mo, yan ang kamaritisan. Mas malala pa nga sa kamaritisan eh, di ba? Hindi yan ang pagkatao ko. Oo, iba pagkatao mo. Alam ko pagkatao mo.
At alam ko kung saan ka galing, kung ano yung past mo, kung ano yung mga nakaraan mo. Alam ko ang pagkatao mo. Kung bulok ako, anong tawag mo sa kabulukan ng buhay mo? Diba? Kasi lagi mong pinangangalandakan yung pagkakaroon ko kuno ng skandal eh. Diba? Pero alam ba ng viewers kung ano yung past mo? Hindi trabaho ang tinutukoy ko, mga kabisnes. Baka isipin nyo trabaho ni Okray dati. Wala akong alam sa trabaho niyan dati. Wala akong alam sa trabaho niyan, honestly. Wala akong alam kung anong trabaho niya. At wala akong pakialam kung anong trabaho niya dati. Pero alam ko ang nakaraan niyang buhay. Alam ko yung mga pinagdaanan niyan. Alam ko, Okray. Kaya hindi mo kailangan magmalaki sa akin na malinis ka. No! Kung tutusin, mas malala ka pa. Diba, mga kabisnes? Ito si Intoy, ang yabang-yabang. Akala mo naman. Saan ka magaling? Nagbablog ka lang ngayon, ang tataas nyo. Bakit? Mataas talaga kami. Kasi imaginein mo, yung views namin, compare sa'yo, mas mataas naman talaga. Views ang pinag-uusapan natin, mga kabisnes, hindi yung ano hindi sa pagiging mayabang. Yung views ba? Pinag-aralan, mas mataas, may pinag-aralan si Rick, kahit i-down nyo ng i-down. Ano ba pinag-aralan mo, Intoy? May pinag-aralan si Rick, engineer. Pero nasan siya ngayon nagtatrabaho? Tanungin kita, Okray, nasan siya nagtatrabaho ngayon? Engineer pala eh. Saan siya ngayon nagtatrabaho? Diba? Nung panahon ng pandemic na wala siyang trabaho, natanggal siya sa ABS-CBN. Saan siya lumapit kay ka-business? Engineer, diba? Pwede siyang pumasok sa ibang kumpanya, pwede siyang mag-ano kung anong pwede niyang gawin. Pero doon siya pumunta kay ka-business at humingi ng tulong para ma-promote ang channel niya. Diba? Hindi basihan ang pagiging professional mo, nakatapos ka man o hindi. Hindi yan yung basihan ng tingnan mo si Kuya ka-business. Second year, third year college lang natapos. Pero anong buhay nila ngayon dahil sa pagsusumikap nilang mag-aasawa? Nilang mag-asawa. Anong nakamit ngayon nila kuya at ate? Dati nagtitinda lang yan sila. Dahil sa pagsusumikap nila, nasan sila ngayon? Diba? Kayo, si Rick Aningat, kahit anong pagsisikap, umangat ba? Tanungin kita, umangat ba? Diba? Kasi, once kasi na ang tao may inaapakan or may ginagawang kamalian or kasamaan, kung ano ka, hanggang dun ka na lang. Hindi ka natataas. Hindi ka na aakyat kasi nga, may inaapakan kang tao eh. May sinasagasaan kang tao eh. May nasasaktan kang tao eh. May ginagawan ka ng masama eh. Paano ka aangat? Paano ka iaangat ng Panginoong Diyos kung ganyan yung pag-uugali mo? Kung ganyan yung mindset mo? Tingnan mo si ka-business. Hindi nga, yan ang hindi nakatapos Ako, high school graduate lang din ako. Diba? Wala akong sinasabing nakapagtapos ako or may professional ako. No. May professional akong natapos. Professional. Hindi ko sinasabing may profession ako ang natapos. Hindi ako nakapagtapos. Pero look at us now. Look at us now. Kahit paano nabibili namin kung ano yung gusto namin. Diba? Nakakapagpadala kami sa mga pamilya namin. Nakakakain kami ng iigit pa sa 3 beses sa loob ng isang araw. Isipin nyo maigi yan. Kayo, nabubuhay kayo na, tulad ni Clarissa, diba? Sinasabi, patay gutom daw kami. Umaasa sa revenue sa mga sahod. Natura, saan ka aasa? Saan kami aasa? Sa inyo? Diba? Common sense naman na talaga yun. Pero yung sasabihin mo patay gutom, ang patay gutom kasi Clarissa, andun binabaon sa lupa. Nagugutom na parang uod. Bakit? Binaon ba kami? Hindi eh. Ang nangyayari sa amin is lalo kaming ganun. Ikaw, hanggang dyan ka na lang sa Hong Kong. Diba? Sino ba ang nagsusumikap mang ibang bansa? Hindi ba't ikaw? Para saan? Para sa pamilya mo. Ganun lang din kami. Nagsusumikap kami mag-vlog. Para sa pamilya namin. Ganun lang yun. Pero yung sasabihan mong patay gutom. So, ibig sabihin, kami na nagsusumikap, ikaw na nagsusumikap, edi patay gutom ka rin pala. Kasi nagsusumikap ka eh. Tinatawag mo kami na nagsusumikap, tinatawag mong patay gutom. Edi patay gutom ka rin kasi nagsusumikap ka para sa anak mo eh. Di ba? Ganun lang yun. Ay, yayabang nyo, kala nyo kung saan naman kayo galing,
umano lang kayo sa kalabaw, sumakay lang kayo, ang yayabang nyo. Ikaw ang mayabang. Sino bang nagyayabang palagi na maraming pera, na mayaman, na maraming sponsors? Hindi ba't ikaw? Coming from you. Big word yung mayabang. Big word yung mayabang. Coming from you, Okray. Coming from you. Diyos ko, Marimar. Sino ba ang nagyayabang? Sino ba yung laging nagsasabi na, lahat ng mga sponsors nila, nandito na sa amin, nagsisilipatan sa amin. Yun ang pagmamayabang. Wala kaming pakialam kung magsilipatan yung sponsors na yun na sinasabi mo na nasa inyo. Sa inyo na. Kainin nyo. Lulunin nyo. O, diba? Kasi hindi namin kailangan yan. Masaya na kami na nakakapag-vlog kami, na may revenue kami, nakakakain kami, at masaya at buo ang ka-business family. Okay na kami doon, sapat na sa amin yun. Eh kayo kaya, ano kaya kasiyahan ng buhay nyo? No? Kawawa naman talaga kayo ay. Hanggat hindi kayo pinapatulan ni Rick. Oh, hindi siya lumilevel sa inyo. Di lumilevel? Talaga ba? Hindi lumilevel? Kaya pala parang dakdak nagtatago sa likod ng comment section, no? Kaya pala doon siya pumapasok sa live mo ni Clarissa. Kasi hindi siya lumilevel. Sa dami ng comment niya, hindi siya lumilevel, no? Talagang hindi siya magbablog. Kasi doon siya puputak sa comment section. Bakla nga kasi. Diba? Kung totoong lalaki siya, eh di sana, nag-vlog din siya. Kaya nga lang, kayo yung vlog ng vlog, eh. Kayo yung live ng live, eh. Nagmukha tuloy kayo yung lalaki, siya yung babae. Diba? Sasabihin nyo, hindi bumababa sa level namin si Rick Aninga. Talaga ba? Eh, mas mababa pa nga yung level niya, eh, kung tutusin. Imagine mo kung ano pinagsasabi niya sa comment section niya. Basahin mo, Okray, baka lang ako hindi mo nababasa. Bisitahin mo rin naman kasi, ano ba yan? Akala ko pa naman mag-best friend kayo. So, ibig sabihin, hindi mo binipisita yung comment section niya? Hindi mo nakikita doon na baklang-bakla yung pagko-comment niya? Ay, naku, Okray, kawawa ka naman talaga. Puro ka lang dak-dak, Diyos ko, Marimar. Hanggang ganyan lang kayo. Ikaw, hanggang ganyan ka na lang din. Hanggang ganyan na lang din kayo. Eh, binabalik lang, di ba, mga ka-business? Pero hindi tulad ni Rick na mayroong may pagmamalaki. Anong may pagmamalaki niya? Pagiging engineer? Saan ang engineer? Ang engineer kasi nagtatrabaho sa mga di ba, mga ka-business. Saan ang engineer dun? Nagtatrabaho sa ABS-CBN? Yun ba yun? Paano kaya kung... may naisip ako. Sige, gagawin ko yun dun sa nag-comment pala, no? About dun sa yes, tama po kayo. Pwede kong gawin yun, mga ka-business. Malaking din yun. Sige, salamat sa inyo. Salamat po dun sa nag-comment, ha. You give me an idea talaga. At nag-reply ako dun sa'yo. Thank you po sa inyo. Binigyan nyo talaga ako ng isang malaking pwede kong gawin. Malaking yun talaga. Basta, hindi ko na kailangan magsalita pa, mga ka-business. Basta, salamat dun sa nag-comment. Puro pipi. Ganyan nakayuko ka lang. Nasa harapan pa kita, hindi ka nga makapagsalita. Ay, nagtataka ako sa'yo, katapang-tapang mo Natural na papahiya yung tao, anong gusto mo, nirerespeto ka nga eh. Kung binastos ka ni Intoy, anong masasabi mo? Diba? Kung binastos ka at sinagot-sagot ka ni Intoy. Sus ko! Sige, tirahin mo ako, may ilalabas din ako sa'yo, pero hindi. May lalabas na, nakakatawa siya, sabi niya, sige, tirahin mo ako, may lalabas din ako sa'yo, pero hindi. Kasi wala naman kasi siyang mailalabas. Nangangati ang ulo ko sa taong to. Alam mo Naghahamon. kahit tirahin niyo pa ako mag-asawa. Bakit ka lumayas? Pati paglalayas. Pati paglalayas, dinadamay, parang tanga lang. Wala naman siyang pakialam doon kung maglayas o ano. Diyos ko, Marimar. Sabi ko nga sa inyo, meron kaming, may hawak akong ahas, nandiyan sa loob. Sinong matinong tao ngayon, Okray, magsasabi ng ganon? Sige nga. Sinong matinong tao magsasalita ng ganon? May ahas ka sa loob ng ka-business house. Sa tingin mo ba, hindi namin pwedeng gamitin to? Tatanungin, namin yan na, questionin namin na, bakit ka nagbayad or nagpapasok ng ahas? Nagbayad ng ahas kuno. Yun kung may ahas nga. No, mga ka-business. Mangisay kayo. Ikaw nga yung nangingisay na dyan eh. Diba? Painom-inom pa lang,
Gamot. Kasi nangingisay ka na. Char lang. Bakit? Alas, ilalabas namin ako, ilalabas ko ba yung alas ko? Sa palagay nyo? Hindi mo nilalabas yung alas mo. Sinabi mo na lang may ahas ka. Ay, nakakabobo. Ano ako, tanga? Ba't di mo tanungin sarili mo? Kayong ano, kahit wala tayong transaksyon, inuulit ko, Emerson Dino, kasama ko dyan sa bahay mo si Amelita. Ang tanong, i-honor ba yan? Ikaw mag-anak mo yan. Kami, hindi kami kamag-anak ni Emerson Dino. Mapapagano lang ako mga kabisis, oh. Nga. Ay, nako. Na hindi pwede magsinungaling. Gusto mo na nga akong Bakit hindi siya pwedeng magsinungaling? Sa pagsasabi pa nga lang ng yung patungkol dun sa nangyari kung paano mo ako pinahiya, nagsinungaling na nga yan, eh. Tapos sasabihin mo, hindi pwedeng magsinungaling? Pareho kasi kayo, magpinsan nga kayo, sinungaling, eh. Bakit hindi niya ikwento kung paano mo ako pinahiya? Sige nga. Hindi siya magkwento, di ba? Kasi papit mo siya. Kawawa naman. Naging papit mo na yung pinsan mo. sinungaling sa NBI, eh. Nagwagi ka ba? Ha? Nagwagi ka? Palalabasin mo, hindi ganun pagkakasabi ko. Oh. Di ba hindi na kita pinapirma? Anong hindi mo na pinapirma? Si kuya ang hindi pumirma. Kasi ano bang sabi mo? Sir ka business, punta po kayo dito kasi pipirma lang naman po kayo. Sabi ni kuya. Ano ba yung pipirmahan ko, Ma'am MK? Sabi niya, ano lang po, nagpapatunay lang po na kayo ang nagva-vlog kay Jonathan. Tapos pagdating doon, mga ka-business, papipirmahin pala si kuya, sabi ng pulis, ang pipirmahan pala ni ka-business ay bilang testigo. Titistigo siya against Jonathan. Di ba katangahan? Tapos sasabihin mo, hindi mo na pinapirma. Umiyak-iyak ka pa nga dahil hindi pumirma si kuya eh. Diyos ko, wag mong baliktarin ng mga usapan, yung totoo lang. Kala ko pa naman, sabi mo, totoong tao ka. Bakit puro kasinungaling nga lumalabas sa bibig mo? Diyos ko, marimar ka o cry. Tapos sasabihin mo, sorry, Ma'am MK, kasi dami ko lang iniisip. Style mo, bulok. Tapos kung magsalita kayo, ang lilis nyo magsalita, panakot-panakot ka pa. Patayin mo na lahat, Emerson. Yan naman ang panak. Oh, yan mga kabisnes ha, siya nag-ano neto ha. Kahit kailan mga kabisnes, alam nyo yan ng mga viewers ng kabisnes na never nanakot si kuya or nagbanta ng ganito. Pero tingnan nyo sinong magbabanta ngayon. Mo, di ba? Gawin mo. Akala mo yung pananakot mo na yan, hindi kita kayang ipatimbre? Oh, di ba mga kabisnes? Alam nyo na. Kung ano man mangyari kay ka-business or isa man sa miyembro ng ka-business family, wala kayong ibang hahanapin, kundi itong si Inday Okray. Siya mismo, in her live. Live mismo mga ka-business. Kung paano siya manakot. Sasabihin mo, nananakot si ka-business. Saan? May proof ka na nananakot? Sige nga. Saan ang pruweba mo? Ilabas mo! Huwag yung purong ganun ka lang. Ilabas mo yung pruweba mong nananakot si ka-business. Pero kahit kailan hindi ginagawa yan ni kuya, yung mga pananakot, ba't magagawin ni kuya yun? Bakit? Tinamaan ka ba dun sa sinasabi namin ng about kay Sparky Diaz? Bakit? Ikaw ba si Sparky? Para matakot ka? Di ba? Mga ka-business? Kasi wala naman kami ang inaano namin dun is si Sparky Diaz. Di ba mga ka-business, kung naalala nyo, hinahamon ni Sparky Diaz si ka-business. Sabi pa nga namin, duwag yan si ka-business. Duwag na duwag yan. Grabe. Tapos sasabihin mo na nanakot. Ikaw nga yan, ipapatimbre daw. Yan mga ka-business, malinaw niya sinabi. Ipapatimbre niya daw si ka-business. Ang tanong, anong ipapatimbre niya? At ano ba tamang dun mga ka-business ko? Tanong ko sa inyo, ano ba meaning ng ipatimbre? Sige nga mga ka-business, wait lang, search daw natin. Ipatimbre. Ipatimbre. Hala, para pala siyang mga ka-business, ang ipatimbre. Parang lang siya, no, yung papatimbre. Kasi ganito siya lumalabas, oh.
Ipatimbre. Ipatimbre. Nakakatakot naman mga ka-business. Grabe ka, Okray. Ikaw yung nananakot, uy. Ikaw yung nagbabanta. Wala ka mga ka-business, nagbabanta na si Okray. Nakakatakot. Nakakatakot. Ha? Hawak ko katibayan. Hawak yun ng katibayan. Sasabihin mo, nasa church ka palagi. Hindi ko inaano yung mga religion dito ha. Itong taong to, bukod tangi to eh. Oh? Pa-church pa pa. Bukod tangi talaga si ka-business. Okray. Kaya nga nang gagalaiti kay kasi bukod tangi. Ano-ano pa. Pero yung bunganga mo, walang pinag-iba kay Jonathan. Nagmamalaki ka pa. Alam mo, kung i-compare naman yung bunganga ni ka-business sa bunganga ni Jonathan, mas magkabunganga kayo ni Jonathan. Kasi si Jonathan, kung ano-anong pinagsasabi, sorry Jonathan, pero yun yung totoo, kung ano-anong pinagsasabi against ka-business, kasi bunganga mo siya kung ano-anong pinagsasabi mo rin kay ka-business. Kaya kayo ni Jonathan ang magkakabunganga, hindi si ka-business. Ikaw naman, Okray, oh. Kayo ang magkapareho eh, ni Jonathan, tapos si Kuyang inaano mo, dadamay mo pa si ka-business. Akala mo ano, napikon ako sa'yo? Hindi ako mapipikon. Hindi ka napipikon. Hindi ka napipikon. Talaga ba? Hindi na siya napipikon, pero tingnan mo yung asta niya. Hindi nga naman talaga siya napipikon sa asta niya, mga ka-business, uy. Hindi daw siya napipikon. Ipagpatuloy mo yan, Emerson Dino. Hindi siya napipikon. Bayot ka yata eh. Di ka marunong magsalita mag-isa mo. Matapang ka, di ba? Bakit ka nagtatago sa saya ng mga tuta mo? Ng mga babae? So, ibig sabihin, babae na rin si Intoy? Intoy, babae ka na pala. Ha? Ayaw mong kalabanin. Ikaw, ayaw mo nang ginagawa ka ng ganun, pero ano yan eh, beneficiary ko yan. Pag inaagaw ng iba, pag binablog ng iba, galit na galit ka. Ikaw din naman ganun ah. Oh. Yan na nga natin itong mga kabisnes, parang Yan. itong ano. Oh. Sinusulot-sulot mo din. Oh, ba't di mo ibigay yung lupa? So, ibig sabihin, parang nag-ano ka lang din pala sa lupa, Okray? Hindi naman na kasi na-vlog ni Kuya yun, hindi na nabalikan kasi nga nasa ospital. Alam mo ba yun? Hindi mo alam, no? Yung alala niyo mga kabisnes, yung parang dating artista na matangkad na ano. Bakit? Sa tingin mo, ang nag-vlog lang nun kay si Daddy Frankie lang. Vlog nga yun ni Julius Babaw eh. Kahit sino pwedeng i-vlog yun, walang nagmamay-ari dun sa kanya. Sa amin naman, hindi naman sinasabi ni ka-business na yung beneficiary niya is hindi pwedeng i-vlog, pero dapat andun yung katotohanan na magpasintabi ka naman. Lalo nakakilala mo lang naman yung vlogger na nagva-vlog kay Jonathan. Ganun lang naman dapat yun. Respeto ba? Respeto. Kaya nga lang, hindi mo alam ang word na respeto dahil wala ka nun. Kaya hindi mo talaga magigets ko. Kahit ano pang paliwanag ko rito, hindi mo talaga magigets kasi wala ka nung respeto na sinasabi ko. No? Puro ka forma. Alam mo siguro ako matatakot mo ako sa lupa. Bakit? Palagay mo ba? Bakit ka na matatakutin sa lupa? Saka alam mo naman matatakot ako sa lupa. Bakit? May sinabi bang matakot ka sa lupa? Bakit? Anong connect ng lupa para matakot ka? Diba? Anong connection nun? Para matakot ka sa lupa na yan. Diyos ko, Marimar naman, Okray. Interesado ako sa lupa na yan. Nagbibigay-bigay ka po nun. Nagkasabi-sabi ka. Ay. Kaya naman talagang ibigay ni ka-business yan kung gugustuhin niya eh. Anytime. Kaya nga lang, tulibagbag ka kasi. Yan. Wala ka naman pinakikita na mga titulo. Bakit naman ipapakita sa yung titulo? Sino ka ba? Para ipakita yung titulo. Diyos ko, Marimar. Kami, saksing buhay kami doon sa lupa. Iba pala kasi yun mga kabisnes. Sorry, mali ako doon. Yung sa lupa ni Buswakiwak. Na kay ate ang titulo noon, ibinigay ni Buswaki. Kaya binigay yun ni Buswaki para ma-assure din nila ate na totoo yun. At pinalakad yun kay nanay ka-business. Ilang buwan nilakad ni nanay ka-business yung patungkol doon. At nakita doon na sa agrarya na talagang may titulo siya. 'Di ba? Hindi tanga ang ka-business. Para hindi ano 'yun. Hindi malaman 'yun, 'di ba? At saka bakit naman kasi papakita pa sa iyo ang titulo? Sino ka ba?
para pakitaan ng titulo. Di ba mga kabisnes, parang nakakatanga lang. Hinahanap niya yung titulo. Bakit? Sa'yo ba yung lupa para hanapin mo yung titulo? Pag sure, oy, may pamambak ang tulay. Oh, hindi ako interesado dyan sa lupa. Hindi na siya interesado, pero daldal siya ng daldal patungkol sa lupa. Kawawa naman talaga itong mga kabisnes. So, pansinin nyo kasi, baka dyan may mga sponsors dyan na gusto magbigay ng lupa kay Inday, bigyan nyo na siya. Kasi hindi daw siya interesado sa lupa, pero ito po siya. Dakdak siya ng patungkol sa lupa. Diba? Pikon kayo. Mga viewers mo, mga supporter mo, nang babash. Tapos yung mga supporter ko, pagpapapatulan nyo, o sino mga guilty? Di ka... Ibaliw yung mga supporters mo eh. Ano magagawa ko? Ano magagawa namin? Ibaliw yung mga supporters mo eh. Baliw na baliw sa Gcash na 50, 60, 70, 80, 90. Baliw eh. Diba? Eh si Patulan. Magkapag-comment ba naman kasi wagas? O hindi Patulan, anong gusto mo? Tawanan? Ganon? Nakikiisyoso eh. Hindi naman kasi sila dapat ang anuhin eh. Diba? Ikaw nga pumapatol ka sa mga bashers na supporters namin eh. Bakit kami hindi pwedeng pumatol sa mga supporters mo? Tanga yarn? Kayo? Natural, mga supporter mo yan dati, di ba? Oh. Yun na nga eh, supporters dati ng kabisnes na nabulagan dahil sa Gcash. Gcash! Tanongin mo sila bakit napunta sa akin, bakit pumunta sa akin. Pati birthday mo, ako pa nga namasahe dyan sa mga yan para makita ka lang, in-interview mo ba? Feeling ka ha, bakit? Nagpaalam ka ba? Nagpasabi ka ba kila ate at kuya na may daladala kang mga alipores mo? Tanungin kita, nagsabi ka ba? Diba? Nagsabi ka ba? Ang sabi mo lang pupunta ka, hindi ka pupunta doon. Yun yung sabi mo ha? Hindi ka pupunta doon kasi nga fake ka eh. Fake. Hindi, taga mga kabisnes, hindi kasi siya nagsabi noon. At saka sa busy ba naman ni kuya ng araw na yon ng birthday niya, alam namang mapansin pa kayo. Pero kahit hindi naman kayo na-interview, ang purpose pala ng pagpunta nyo doon is para ma-interview kayo. VIP na nga kayo eh. Kayo na nga ang inuna naming handaan eh. Kayo na nga ang inuna naming iserve eh. Mga pagkain, kayo nga ang inuna namin eh. So ano pang gusto mo? Ano pa pang gusto mo? Interviewin pa pala kayo? Sa dami ng bisita ni kuya, sa dami ng mga ginagawa ni kuya, siya pa yung nagsasalita doon. Siya pa yung nag-aano. Nakita niyo naman, di ba? Kung gaano ka-busy yung tao, may time pa ba talaga siyang interviewin kayo? Kami na nga nag-entertain sa inyo eh. Di ba? At saka, bakit? Inutusan ka ba? Pamasahian mo sila? Yun yung tanong dong. Inutusan ka ba? Inutusan ka ba ni ka-business? Kung isusumbat mo pala, isumbat mo yan doon sa mga taong gustong pumunta pala ng birthday ni ka-business. Sabihin mo doon sa mga tao niyo, bayaran niyo ako. Magpabayad ka sa kanila. Kasi hindi ka naman inutusan eh na Ma'am MK, magdala ka ng supporters ha. Bakit? May sinabi bang ganon? Wala, di ba? Kusa mo yun, kagustuhan mo yun. At wala kaming alam doon. Gamitin kasi minsan ang utak. Isinusumbat mo yung ganong bagay. Diyos mio, Marimar naman o cry. Di ba? Ay, ambot na lang kung mga kabisnes. So, na lang ko ipaabot. May inaantay lang akong isang, tas tapusin ko na rin to kasi mahaba na rin eh. Kinausap mo ba nung birthday mo? Feeling mo lang kasi special ka. Sasabihin mo pa, Mamintay, ang sakit naman nun, umuwi ka dahil kay Jonathan, hindi dahil birthday ko. Feeling, si kuya, magsasalita na ganun. Hindi ko maiisip na magsasalita na ganun si ka-business, no. Sinabi ko bang uuwi ako dahil sa birthday mo? Bakit? Sino ka ba? Tapos sasabihin nyo, papit daw kami ni Rick. Kung sa'yo nga, hindi nga ako Totoo namang papit ka ni Rick Aningat kasi nauto ka nga, paulit-ulit. Pahawak sa leeg sa iba. Diba? Yung mga basher mo dati nang dumadayo sa akin, nung reactor. Ano sabi mo? Ni Rick. Kung sa'yo nga, hindi nga ako magpahawak sa leeg sa iba. Hindi ka magpahawak sa leeg pero naging reactors ka. Katangahan mo, hoy! Sinong niloloko mo? Diba pa? Diba? Yung mga basher mo dati nang diba sila nagsasabi, kabit kita? Kayo rin na Sino nagsasabi ka? Kabit to. Sa tingin mo, papatulan ka ni ka-business? Paano gano'n na sasabihin kabit? Ba't umantong sa kabit?
Diba? Ito na yung nantay ko mga ka-business. Nagsabi. Ha? Si Junjun din nagsabi. Nakabit ko si Rick. O si Josepa, pinagsasabihan ko yan. Ito, hinahamon kita, okay ha? Sa lahat ng vlog ko, hindi ako nagdi-delete ng simula nung sumagot ako sa'yo 3 to 4 months ago. Hanapin mo doon na may sinabi akong kabit ka ni Rick Aningat. Isampal mo sa mukha ko na ako nagsalita sa'yo ng ganun. Sige, kasi isasampal ko rin sa'yo yung comment ni Rick Aningat. Si Rick Aningat ang nag-comment niyan, hindi ako. Di ko nga kilala kung sino yung Josefa. Bakit ko sasabihin yun? Di-foul ako dun pag nagsalita ako ng ng walang katotohanan. Hindi naman ako katulad yun ng mga ub-ub, mga TANGA na basta-basta na lang magsasalita nang walang basihan. Bakit ko sasabihin yun? I-foul yun, yung ganung bagay. May proof ba ako nakabit ka niya? Naisip mo ba yun? Diba? Bakit ko sasabihin yun? Ano ako? Buang? Tanga? Para sabihin yun? Ibinasa ko nga lang yung comment na inanuni Aningat na, sige na Ma'am MK, aminin na natin na kabit mo ako, ganyan-ganon. Tapos sa akin mo yun. Uy, ginoo ko. Yun lang naman mga kabisnes. So, gusto ko lang linawin kasi nakakabobo kasi si Okray. Alam mo yun, huling-huli ka sa mga bibig mo. Hindi kita maintindihan. Alam mo, sa bawat sa pananalita mo, huling-huli ka eh. Huling-huli ka. Kaya, hindi ko na rin patatagalin itong mga kabisnes kasi masyado nang mahaba eh. Basta yun lang. Ano mo sa akin yung proof na nagsalita ako ng ganun, ha? Na kabit ka ni Rick Aningat. I-send mo sa akin yun. I-ano nyo sa akin yun. Kasi, ako magsasorry sa inyo kung nagsalita ako ng ganun. Diba? Hindi naman kasi ako tanga para gawin yun nang wala akong proof. Diba? Hindi ako magsasalita ng ganun. Sobrang foul yun, mga kabisnes. Honestly, sobrang foul yun. That's paninirang puri. Eh, sila lang din naman nanira sa puri nila. Kasi comment yun yan, ingat, hindi sa akin. So, ayun na nga mga kabisnes. Salamat po sa pagsama nyo na po sa simpleng vlog namin ito. Kasi mag 1 hour and 30 minutes na ang haba. Salamat po mga kabisnes sa pagsama nyo po sa simpleng vlog na ito. Sana po mga kabisnes ay naging malinaw na rin po sa inyo. Ito po yung side ko sa sinagot ko lang si Okray, ha. At saka sana po supportahan natin yung ginagawang teleserye ng kabisnes production, yung Panggap mga kabisnes. Sana ma-appreciate nyo yung gawa ni mula sa kaisipan ni Boss Dave, syempre ng ating ng ating director na si Kabisnes, syempre ng staffs at mga artista. Grabe, salute sa inyo. Bawa ko. Yun, so yun na po na mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Please support po unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre channel ng mga kagwangs. Please support po Vera Anlito Official. Yun na po mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. Thank you po sa ating viewers, silent viewers, subscribers na wala sa sumusuporta po sa amin at nagmamahal. Salamat po sa inyo, sa mga sponsors po. Thank you po sa mga ninang-ninong ko po. Except kay Rick Aningat, hindi ko po yung ninong pasintabi po. Sinusuka na po namin siya, char lang. Ayoko na po, bahala na siya sa buhay niya, pero sa lahat ng ninang at ninong ko, mahal po namin kayo. Salamat po, God bless po sa ating lahat at birabanat na po tayo lahat mga kabisnes. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan,
Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Nung kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers namin minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo